Magandang gabi po sa aking mga kababayan Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo na rin ngayon sa mundo. Ito po ang gabing ating topic, ang ating pick-up news tungkol kay Roque. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir Al Pachinko, Sir Rob Uy, Sir Al Olalia, Sis Lady Bird, Sir KB, Sir Jerry Uy, Sir Gis, Sis Best Friend. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ito yung ating topic ngayong gabi. Itong Sir Roque, naging spokesperson ng Malacanang nung panahon ni Digong. Ito po, meron siyang mga sinabi at bigyan lang po natin ng komentaryo, At pakita rin po natin yung video at bigyan natin ng komentaryo. Ito po kasi parang para sa akin pumapanig at pumapanig sa, ito po yung aking opinion, pumapanig sa China at siya yung ata nagpapakalat ng ng narrative ng China diyan sa ating bansa. Pati yung ginagamit yung istasyon nga po ng SMNI, parang yun po yung aking opinion, yung pananaw, parang hindi po kasi maganda. At saka alam naman natin, siguro sa inyo mga ilan dyan, yung mga kababayan din natin, hindi pinapanood to si Roque, lawyer Roque, lawyer siya pero pakita po natin yung komentaryo na rin nung natanggalan nga ng CIF si Sara Duterte at saka nung dumating na sa Senado yung CIF nga po inatras niya ni Sara at nagbigay po siya ng komentaryo. Ibigay natin ating opinion at ang ating pananaw sa kanyang sa kanyang pahayag. I-play lang po natin yung video niya, Ayan po yung video niya. Siguro karamihan sa inyo napanood na rin. Pero gusto ko po ibigay ang aking komentaryo dito sa kanyang pahayag. I-play lang po natin, Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? At napahanga po talaga ako kay VP Sara. Bakit? Well, alam niyo po talaga, dapat lang naman talagang magalit ang ating Vice President kasi ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampin nila. Kaya nga ako po ay nagtataka nung ako'y kongresista, tanging mga minorya lang ang po pwede magtanong sa budget hearing kasi ang mga mayorya dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba. Ito po bigay ko po yung komentaryo dito sa mga sinabi niya po parang para po sa akin kasi yung mga pinagsasabi niya wala na sa utak nila, hindi kasama ang dapat paglingkuran ng mga tao na yon. Yung kanya-kanya lang grupo, yung mga kaibigan nila sa gobyerno. Yun lang yung interest lang noon ang mga pinaglalaban nito, ayaw ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino na merong doon ilagay sa DepEd at saka sa OBP ang confidential funds, yung pondo ng Pilipinas, yung sa payag niya po na to, wala siyang wala sa utak niya na ayaw ng sambayan ng Pilipino. Ang nasa utak niya lang yung kalaban nila, nasa utak niya lang yung kalaban nila, yung sila Romualdez, di ba? Yung nasa gobyernong mga tao, wala sa utak nito, wala po sa obserbahan niyo po. Yung pananaw nila iba na Pananaw po nila para lang sa kanila, sa mga kaibigan o kagrupo or mga kaalyado nila diyan sa gobyerno, Ayaw nga, wala sa utak, wala sa tinan niyo sa sa context ng salita nila. Wala yung sambayan ng Pilipino. Yung sinusuportahan niya lang na tao sa gobyerno, ang doon sila galit, di ba? Hindi niya alam, sambayan ng Pilipino yung kalaban nila.
Yun po kasi, tingnan nyo yung context yung ano na yan ng pahayag niya. Kakaiba po, iba na yung pananaw nila, iba yung ano na, naliliwas sila sa ano, sa tunay na mandato ng gobyerno, 'di ba? Parang ganoon. Kasi 'di ba galit sila kasi yung mga ano raw, mga oposisyon, yung majority, dapat yun lang daw yung ano susuportahan yung nila Sara, no? Dapat hindi na magsalita yung iba, suportahan na lang. Parang hindi na demokrasya, 'di ba? Wala po ba kayo napapansin? Wala kayo na obserbahan? Hindi kasama, wala sa utak nila ang sambayan ng Pilipino. Nasa utak lang nila yung mga kaalyado nila, yung mga kasangga nila dyan sa gobyerno. Diba? Yun po yun eh. Tingnan nyo, yung pinagkaiba at yung parang hindi na normal. Hindi normal, diba? Kasi siguro hindi na rin normal, pero tingnan nyo po ba, obserbahan nyo mabuti. Sila nag-aaway-away, doon lang sila sa gobyerno. Para ba kanino yung gobyerno? Bakit sila nandyan? Bakit yung gobyerno nandyan? Diba? Oh. Kasi inaano niya kasi umayaw si Romualdez, diba? Yung mga kalaban nila dyan sa politika, diba? Sa politics, yan lang naman nasa utak nila. Yung mga senado na yan, nandyan yan, binoto yan, hindi para maglingkod lang sa mga kaalyado nila dyan sa gobyerno, ano? Para maglingkod sa taong bayan. Wala sa utak nila. Sa sa ganito pong salita, wala. Tingnan nyo, walang yung mga kagrupo nila, kaalyado lang nila, sila lang daw, yun yung pinapaano niya, nag-aaway. No? Hindi nila inaano, ayaw ng taong bayan. Walang lumabas man lang sa bunganga nito, di ba? Obserbahan nyo po mabuti kung ano yung mga pinagsasabi ng ating mga tagapaglingkod, di ba? Mga tagapaglingkod po natin yan. Wala sa utak nila tayo, no? Pinoprotektahan lang nila yung kaalyado at mga kagrupo diyan sa gobyerno. No, hindi nila, walang lumabas na para protektahan ang pera ng bayan, ang sambayan ng Pilipino, kaya dapat ilagay doon sa tamang ahensya ang pondo. Wala pong ganun, di ba? Yung salita niya lang, yung si Sara kasi yung ganito, ganito, no, etc., di ba? At saka sila Romualdez, yung mga kaalyado nila, yun lang eh. Hindi niya ba alam na ayaw nga ng taong bayan? Ituloy po natin, ha. Obserbahan nyo kasi mabuti, iba yung kilos ng ating gobyerno. No? Parang gobyerno, para lang sa kanila. No? Di po ba obserbahan nyo po mabuti? Play po natin, ha. Ituloy natin, ha. Pa pong nangyari, no? Dahil nga siguro sa politika, itong si Speaker Martin ay siya pang nangunang magtapya sa budget ni VP Sara. Now, pwede kong pinaglaban yan. Narinig nyo po yun, dahil sa politika, kaya tinaplas. Hindi po yun tama, di ba? Wala kaming pakailam, hindi politika yun, hindi tama yun eh. Mali yun eh. Hindi po ba? Akala nila pag ginawa ng tama, yung kung ayaw ng sambayan ng Pilipino, ibig sabihin sa kanila pinopolitika sila, no? Wala po ba kayo napansin yung isa rin, si Robby na yun, no? Di ba nagpayag siya? Nagmamagaling-galingan daw yung mga Pilipino, no? Sa politics, no? Hindi kami gagaling-galingan, ano? Pinupuna namin yung hindi tama nyo, no? Pag pinagsasabihan sila, ayaw nila, no? Pag pinupuna sila sa kurakot, ayaw nila, sasabihin nila politika daw. Ano politika doon? Diba? Ano ba, politika ba yung pinagsasabi natin na hindi dapat kurakautin yung kaba ng bayan? Kayo po obserbahan nyo po. Parang binabalik, iba na yung pananaw ng mga politician ng Pilipinas, iba na.
para lang sa mga sarili nila yung gobyerno, parang ganun. Kaya yan yung pananaw nila, no? Kasi wala sa utak nila ang sambayan ng Pilipino. Yun po yun eh. Oh, ano pa kailam namin kay Romualdez daw kasi yun yung tinitira na kasi dapat daw suportahan, di ba? Yung si Sara, no? Mali nga yun, di ba? Mali yun. Wala sa utak nila. Hindi ko ma-explain pero alam nyo rin eh. Iba ang pananaw na ng ating mga politician na kaupo dyan, yung mga tagapaglingkod natin. No? Wala sa utak nila ang paglingkuran ng taong bayan. Nasa utak nila, paglingkuran ng kagrupo nila, kaalyado nila dyan sa gobyerno. Hindi po ba ganun yun eh? Mali po ba ako? I-play lang po natin, ituloy natin. After all, Vice President siya, no? At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Ayan no, tingnan nyo, parang Diyos daw yung speaker sa Kamara. Walang lumalabas sa bunganga niya yung sambayan ng Pilipino, di ba? Wala sa utak nila. Kaya ganyan ang mga pahayag na lumalabas sa bunganga nila, di ba? Kasi iba yung mindset nila, no? Para sa atin, sila na naglalaban diyan eh. Hindi nila tayo pinapansin. Yung dapat yung totoong boss nila, yung totoong dapat paglingkuran nila. Wala silang pakialam kung ano isipin natin, no? Parang ganun po yun eh. Ituloy po natin. Halos lahat naman po yan except dalawa, kinampanya niya yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Halos lahat po kinampanya niya except na po siguro si Risa Ontiveros, no? So lahat yan kakampi niya. Alam mo, sa totoo lang, ang alam ko po, tinatanong siya. Tingnan niyo po, lahat yan kakampi niya. Wala kami pakialam kung magkampihan kayo. Mga tagapaglingkod kayo, di ba? Public servants kayo lahat eh. Kailangan number priority sa utak nyo yung sambayan ng Pilipino, yung nag-hired sa inyo, di ba? Kaya kayo nandyan kasi sa sambayan ng Pilipino, pinagkakatiwalaan para maglingkod sa kanila, hindi para maglingkod sa mga kaalyado nyo dyan, di ba? Sa grupo nyo. Di po ba? Yun yung tama eh. Wala tayong pakialam sa kanila, maglingkod kayo. No? Iba yung mindset ng mga natin. Yan po, obserbahan nyo Diyan yung basic, iba yung pananaw, baliktad. Para sa utak nila, yung lang nila, yung mga sinusuportahan nila diyan sa gobyerno, no? Yun lang yung mga nasa utak niyan. Wala silang iniisip yung paglilingkuran na mga taong bayan, di ba? Wala sa utak nila. Ay play lang po natin, na-high blood ako eh. Baliktad na kasi yung mentalidad, baliktad yung pananaw. Iba yung mindset ng mga nasa gobyerno natin. Hindi nila iniisip na tayo ang nagpapasweldo, tayo. Kaya sila nandyan dahil sa atin. Hinard natin sila para maglingkod. Wala sa utak na itong mga to na to eh. Hindi po ba? Nandyan kayo para maglingkod sa amin, Hindi para magsuportahan lang kayo dyan sa mga kaalyado nyo dyan sa gobyerno. Di po ba? I-play po natin. Mga senador, anong gusto mo? Hindi po siya sumagot. Ang sabi po niya, bahala kayo. Pero syempre, gusto rin. Ayan ang sinasabi niya kasi tinanong daw ng mga senador kung ano yung gusto ni Sara Duterte. Kung gusto niya ipasa or ano yung gusto niya. Yun eh. Ano gusto ni Sara? Wala sa utak nito yung kung ano yung gusto ng sambayan ng Pilipino eh. Di po ba? Sa utak niya kung ano yung gusto ng kaalyado niya, yung iniidolo niya. Di po ba? Ganun yun eh. Mag-isip po kayo, obserbahan nyo mabuti. Ganun yung dating nun. Kaya wala sa utak nila yung sambayan ng Pilipino, kaya ganyan yung lumalabas sa bunganga nila. Ituloy po natin. Ano pakialam ng mga senador? Ano pakialam ng taong bayan sa senador? Binoto yan sila lahat para maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Yun po yung katotohanan, di ba? At yun ang normal. Wala sa utak na nila eh. Di po ba? Hindi dapat tanungin ng mga senador kung ano yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, hindi yung anong kagustuhan ni Sara Duterte. Di po ba? Yun po yung tama, di ba?
O isipin, yun yung tama. Dapat tanungin ng mga senador kung ano yung gusto ng taong bayan. Hindi yung gusto, tanungin yung gusto ni Sara Duterte. Iba yung ano nito eh. Ituloy po natin ha. Niya malaman kung ano magiging desisyon ng mga senador. Pero in the end, talagang ang nagsabi na ay si VP Sara. Ito po ang anong sabi desisyon ng mga senador? Hindi niyo po na raw narinig niya yun? itutuloy itong confidential fund kasi masyado raw pong divide. Yung nasa utak niya, di ba? Yung desisyon ng mga senador. Hindi desisyon ng senador. Desisyon ng taong bayan. Yun yung tama eh. Di po ba? Mali, di ba? Senador lahat yung naglilingkod dyan, kaya sila nandyan para maglingkod sa taong bayan. Sumumpayan lahat. Bakit kailangan nila tanungin ang kagustuhan ni Sara Duterte? Hindi dapat sila magtanong. Pare-pareho sila lahat na naglilingkod sa bayan. No? Pare-pareho sila lahat na hinard ng taong bayan para maglingkod sa kanila. Yun yung katotohanan. Parang iba po, iba, di ba? Iba yung mindset at pananaw nila, no? Yung tinitingnan nila kung ano yung iisipin ni Sara Duterte. Walang pakialam doon yung totoo. Dapat yung pakiramdaman nila kung ano yung nasa kalooban ng taong bayan, kung ano yung gusto ng taong bayan. Hindi yung gusto ni Sara Duterte, ano? Yun po yung totoo. Kasi yung mga ganyang pananaw, parang Chinese na ata to eh. Ganon yung pananaw dun sa China eh. Ituloy lang po natin ha. Dahilan para tayo maghiwa-hiwalay. At bilang isang vice presidente, siya po'y nanumpa na magkaroon ng isang malakas at anong sabi niya? It is a country that is peaceful and strong. So ayaw niya yung pagkawatak-watak dahil masisira ang kapayapaan natin at masisira yung natural na lakas ng Pilipino kapag nagkasama-sama. Naniniwala po ba kayo? Sinong Pilipino naniniwala dito sa payag na Sara Duterte? Hindi naman yun sa totoo kasi hindi niya na talaga kaya, no? Kasi nararamdaman niya na ang bigat, no? Ang galit ng taong bayan, ano? Kahit na saan ang vlog niya tingnan, kahit sa news, di ba? Oh. Kahit sa mga survey nila na hindi totoo. Oh, alam na na-feel niya na nagagalit na yung taong bayan. Hindi naman yung hindi yung para mabuo yung Pilipinas, no? Palusot lang po yun eh. Yung totoo, no? Galit na galit yung taong bayan. Kahit tingnan nyo pa sa Facebook, karamihan na, di ba? Pati nga mga alyado nila, mga DDS, di ba? Ayaw dyan sa confidential funds. Ayaw. Di ba? Oh. Yun yung totoo. At dinidistort nila yung katotohanan eh. Ito po yung mga to na to eh. Iba yung pananaw kasi niya itong mga to. Kaya yung pananaw nila, hindi yan pananaw ng karamihan ng Pilipino. Pananaw yan ng mga kagrupo nila at mga kaalyado nila. Siguro yung mga bayaran din nila, ganun. Kasi binabayaran, no? Pera ng taong bayan din ginagamit. Oh, yun po yun eh. Kaya nga po ang sabi ko, 2 pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapiasan siya ng budget dahil lang sa politika, at ang sinabi niya, ayaw po, sinasabi niya hindi siya kalaban, 'di ba? Sa unity team nila sinasabi, 'di ba? Hindi kasi kalaban. Wala po tayong pakialam, 'di ba, sa kanila, 'di ba? Hindi na ito nagigets eh. Kalaban niyo yung taong bayan. Di po ba? Gusto nila magkampihan sila, di ba? Tapos lokohin yung taong bayan para yung kaba ng bayan magamit nila. Yun eh. Nakakasuka po, di ba?
unahin muna natin ang kapakanan ng bayan dahil yung totoo, yung kapakanan nila, hindi kapakanan ng taong bayan. Yun eh. Kapakanan nila dyan sa gobyerno. No, hindi yung kapakanan ng taong bayan. Yun po yung totoo. watak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng... Hindi yung mga Pilipino magwawatak-watak. Yung mga ano po nila, yung unitivism magkakawatak-watak. Yun yung sinasabi niya. Kasi wala nga sa utak niya yung sambayan ng Pilipino eh. Yun po yun. 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. Pagkakaisa nilang nasa gobyerno, di ba? Unitives, yun po yun. Hindi po para sa sambayan ng Pilipino. Para po doon sa grupo nila, Uniteams, di ba? Yun eh. Yun yung pinapakay niya. Ulitin ko po hindi po biro itong mangyayari sa lalo pang lumalalang gera sa Middle East. Nako, nagsabi na po ang Qatar na titigil sila mag... Ito po yung niliwas niya na yung context niya. Sinama yung external. No? Yung Qatar daw. Yung problema nga natin sa bayan, hindi pa natin nasosolve. Kaya yung problema ng bayan eh. Sila yung gobyerno ang problema ng Pilipinas. No? Yung mga ganyan nakaupo dyan. Benta ng langis habang hindi tinitigil ang pagpulbos sa Gaza. Pag nangyari po yan, nako, gas rationing na naman tayo dahil lahat po ng ating langis inaangkat natin sa... Paano? Takot sa China, hukayin dyan sa South China Sea, dyan sa ating exclusive economic zone. Sila rin may dahilan, di ba? Siguro kung nahukoy na dyan nakakita tayong langis, di okay na yung Pilipinas. Sip-sip sila sa China, di po ba? Middle East. So maraming salamat VP Sara dahil pinatunayan mo na ikaw ang tunay na statesman. Inuna mo ang kapakanan ng bayan kaysa iyong personal na pangangailangan. Sinasamba po nila yung yung kasamahan nila diyan, kapareho nilang baro. No, kabaro nila sinasamba nila. No, ito na siya, 'di ba? Hindi na po siya pero figure po 'to eh. Dati naglingkod sa ating gobyerno. Dapat ay magpasalamat sila, mag-umingi ng sorry sa sambayan ng Pilipino. Dapat nagsusorry sa sambayan ng Pilipino. May narinig ba kayo nagsabi na pasensya na po kasi nagkagulo kami dito. Yung perwisyo yung mga taong bayan. Yung taong bayan? Wala sa utak nila. Obserbahan nyo po. Hindi dapat kung dito po yan sa Japan, magsusorry na sila kasi sila, perwisyo sila sa taong bayan, di ba? Ganun po yun eh. Dapat hindi po dyan yung nila, yung focus, di ba? Yung dapat yung oras na trabaho nila para pagandahin yung kalagayan ng bansa natin, Hindi yung sa mga confidential funds na yan, di ba? Pang sarili lang nilang interest, di ba? Hindi nila iniisip yung interest ng Pilipinas. Yan po yung katotohanan. Sana po may makaobserba sa ating mga kababayan, Baliktad yung pananaw na itong mga nakaupo dyan sa ating gobyerno, no? Kanya-kanya silang tirahan, kanya-kanya silang gawa ng issue, no? Hindi naman para sa atin yan, Bakit sila nandyan? Para paglingkuran tayo, di ba? Anong oras yung pinag-aanuhan nila? Pinag-aaksayahan ng oras nila para lang sa sarili nila, hindi para sa atin, di ba? Ganun po yun, Sayang lang yung pasweldo natin sa kanila na ganyan ginagawa nila dyan sa gobyerno, no? Pinapasweldohan ba natin sila para mag-away-away sila dyan para sa kung sino para paramihan ng grupo, di ba? Hindi po, di ba? Hindi po.
Ganyan ginagawa nila. Nag-aaway-away sila diyan. Para lang sa sarili nilang interes, hindi para sa bayan. Diyan sila nag-aaksaya ng oras. Binabayaran natin sila para mag-aksaya lang sa oras nila para sa sarili nilang mga interes. Ganun po yung gobyerno natin. Bilang isang Vice President, saludo po kami at hindi po yan makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo na sa 2028 dahil bihira po talaga. Saludo po silang mga magkakagrupo. Hindi saludo yung sambayanang Pilipino. Kayo lang sumasaludo, no? Talaga sa mga politiko ang isinasantabi ang kanilang mga interes para sa kapakanan ng bayan. Hanga po ako sa inyo, mabuhay po kayo, you have got the balls. Well, bukod po kay VP. Anong balls doon? Anong balls? Ito po ngayon yung narrative nila, no. Ito yung mga ayoko na magsalita kasi alam nyo na siguro, baliktad, iba yung pananaw ng mga Pilipino, ng pananaw ng ating mga naglilingkod sa atin, yan po yung ating video ngayon, pero nakakalungkot kasi ganito yung ating ganito ang mentalidad ng ating mga tagapaglingkod dyan sa Pilipinas, hindi po sila karapat-dapat maglingkod. Pero parang hindi naman talaga sila naglilingkod eh. Hindi naman. Hindi po ba? Baliktad yung mga sinasabi. Tama kasi sa best friend, ibang-iba. Ikumpara nyo po yan. Tingnan nyo sa ibang bansa na gobyerno. No? Mag-isip po tayo. Pinapasweldohan natin sila, no? Para lang ganyan, mag-away-away dyan, tapos para lang magpalakasan sila ng grupo dyan sa gobyerno. Ganun po nangyayari sa ating gobyerno, kaya napag-iiwanan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Kasi ganyan, ang problema ng Pilipinas kasi, ang gobyerno natin eh. Di po ba? Kaya karamihan na ng ating mga kababayan, gusto na mag-OFW kaysa dyan sa Pilipinas, Kasi ganyan nga, no? Tingnan nyo po. Tapos ayan pa, gusto ang isulong si Sarah at si Emmy. Parang ginagawa nilang artista idol, 'di ba? Parang gano'n, no? Yan yung aming gusto, 'di ba? Parang gano'n. Para lang sila magpasikat o magpalakas ng mga grupo nila dyan sa gobyerno natin. Ganyan lang yan eh. Wala naman silang iniisip para sa bayan. Di po ba mali? Ewan ko lang po at sana baguhin din natin ating mentalidad, para hindi na tayo mag-upo ng mga ganitong uri ng tao dyan sa ating gobyerno. Dapat pumili po tayo ng maglilingkod talaga sa atin. Yung ating interes yung nasa utak nila. Hindi yung interes ng mga kagrupo lang nila. Yan po kaya sana malagay na sa wasto ang ating mga pananaw, ang normal na pag-iisip, hindi yung baliktad. Baliktad na Dapat tayo yung pinaglilingkuran nila, hindi tayo naglilingkod sa kanila. Ganun po yun eh. Bakit ganun? Parang ganun po yung natin, di ba? Yung ating mentalidad. Kasi idol ko yan yung iboboto ko. Hindi yan artista, na para lang sila sa entertainment. Nilalagay natin yan dyan sila para maglingkod sa atin. Yun po yung normal, di ba? Yun yung totoo talaga. Di po ba? Ganyan po yung ating sana po magising ating mga kababayan at mawasto. Kasi isipin nyo lang po ito, tayo ang nagbabayad. Lahat ng mga gastusin nila, lahat ng pasweldo, sa atin ang gagaling yung pera ng mga yan.
Tapos iboboto ba natin yun? Kay karapat-dapat ba yung mga ganyan? Naglilingkod ba talaga sila sa atin o sarili lang nila pinaglilingkuran nila? Di po ba? Dapat tayo yung pinaglilingkuran nila. Priority yung tayo, hindi sila, no? Sa mga, hindi yung grupo nila, yung mga kaalyado nila, yung iniidolo nila dyan sa gobyerno. Hindi po yan, di ba? Iwasto po natin ang ating mindset, ating pananaw para mawasto na rin ating gobyerno. Hindi tayo makakapili ng mga ganyang tao. No? Kasi baliktad yung Pilipinas. Baliktad. Dapat yung mga yan nagpapakumbaba sa atin, ano? Tayo yung priority nila, tayo yung pinaglilingkuran nila. Baliktad eh. Wala pa ba kayo napapansin? Diyan po nagsisimula kung bakit nagkalit-siya yung bansa natin sa ating pananaw kasi. Dapat alam natin na lahat ng mga gastusin niya, lahat ng pasweldo sa atin ang gagaling, pasweldo ng mga yan. Kala mo kung sino silang mayayaman, di ba? Kaya nga nagpapatayan sila para lang makamit ang pwesto sa gobyerno. Kasi ganyan nga eh. Baliktad na. Baliktad na yung Pilipinas. Ito lang po yung masasabi ko ngayon, ano? Pero tingnan po natin ngayon kung ano yung mga pangyayari sa ating bansa, no? Silipin lang po natin, ano? Wala kasi si Sir Gis eh. Hindi natin matanong. Pero ako po ay bibigyan po natin ng komentaryo ang ating mga pangyayari dyan sa ating bansa. House group, ano to? Hindi ko alam to eh. Pasensya na po. Ito yung Timor-Leste pala. Timor-Leste. Nandyan sa ating bansa yung presidente nila. Si Horta pala, Ramos Horta. No, sana suportahan natin sila, no, kasi tayo po yung tinitingala nito at maliit lang kakayari lang na bansa para maliit pa sila, tinitingala tayo at pareho tayo sa kanila. Demokrasya rin sila at saka majority katoliko dyan sa Timor-Leste. Sana nga po isauli nila si Tebes, kung nandyan pa siya. Sana wag nilang bigyan ng visa. Ito na naman po, yung China, ang kulit talaga. Ang kulit, wala nang pakialam sa Pilipinas, paulit-ulit na lang. Sinabi ko na dapat na Navy na natin ipadala diyan, i-resupply, di ba? Ito yung talagang trabaho ng dyan sa ating gobyerno, ano? Itong kung nakikita nyo po, no? Yung ating mga kababayan doon sa Gaza na naipit doon ay bigyan nilang suporta. Yun yung trabaho talaga ng gobyerno. Hindi yung nag-aanuhan doon sa di ba? Sa pera ng bayan. Ayan yung trabaho nyo, no? Yan yung dapat pinag-aaksayahan nyo ng panahon, no? Iba yung mga pinag-aaksayahan nila ng panahon, yung sarili lang nila ano kasi to, para beauty queen ito, yung missing na na beauty queen natin, pero naman po to, internal na hindi ko pa alam yun kasi dapat dyan, trabaho yan ng ating kapulisan, no? Yung security dyan sa Pilipinas. May kanya-kanya po tayong ahensya ng gobyerno, no? Para sa specific na bagay. Ayan nga po, di ba dapat yan trabaho nila, ayusin yung trabaho nyo, no? Ito, mabuti naman po, USAID. Ayan, yung USAID, tumutulong yung Amerika para i-boost yung manufacturing workforce natin, Yan dapat yung yan din trabaho ng gobyerno yan. Dapat yan diyan yung pinagukulan nilang bagay, di ba? Diyan sila nakafocus. Ito sino to? Paul Soriano.
Ito rin kasi tayo rin po nagpapasweldo diyan. Kaya yung posisyon na yan dapat nag-aano tayo diyan. Dapat pinipili, no, yung mga tao, no. Marcos advisor pala siya, no. Pero yung pinapasweldo sa kanya, tayo nagpapasweldo. Sa kaban ng bayan nanggagaling, 'di ba, sa sa ating tax. Ito po yung ating topic, yung binitawan niya na. Hindi niya na pinorsige yung niya. Kasi hindi niya na kaya eh. Galit yung taong bayan. Yung taong bayan po yung ayaw Hindi yung mga sa kongreso na mga tao doon Yung taong bayan. Ilagay niyo sa utak niyo yung taong bayan. Ano yung ILO? Di ba? ILO. Ito tama. Ayan, si Marcos, tama naman to. Yan dapat yung pinagkukulan niya ng ng panahon, no? Hindi yung sarili nilang interes. Ayan, ito po yung Japan, nagpautang sa atin at grants security assistance. Siguro hindi natin kailangan kung hindi kinukurakot yung kaban ng bayan, napupunta sa kurakot yung dapat na nabibili natin ng kasangkapan para sa ating kasundalahuhan, napupunta nakukurakot kaya nangungutang tayo, di doble mababayad pa tayo ng tubo, di ba? Kaya matindi yung kurakot, dapat sukpuin yan, di ba? Ito lang ata ngayon yung natin. Itong Supreme Court. Ito lang po yung ating pick-up news ngayon, At ang aking komentaryo, aking opinion dito sa mga nangyayaring mga bagay-bagay dyan sa ating bansa, at ang ating gobyerno, yung napapansin ko, napupuna ko. Ito lang po yung aking opinion ngayong gabi. At maraming salamat po sa mga nagpunta, si Sis Best Friend, Sis Lady Bird, Sir Alolalia, Sis Best Friend. Nandito pala si Ma'am Elizabeth. Magandang gabi po, Ma'am. Maraming salamat po sa pagpunta. At yung hindi ko pa nabati, si Sir Alpachinko, dito pala. Pasensya na po sa hindi ko nabati, si Sir Rob, Jerry, tsaka si Sir Gis. Maraming salamat po sa inyo sa pagpunta. At magandang gabi po sa inyo lahat.